sa Panginoong Diyos, lahat ng sanhinapang. Magsiawit kayo at siya'y pagdangan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Kung kahapon nagdiwang tayo ng dakilang kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus, ngayon namang Sabadong ito, nagdiriwang tayo ng pag-alala sa kalinis-tinisang puso ni Maria, ang ina ni Jesus, na siyang din nating ina. Sabi ni Jesus sa isa sa mga Beatitudes, mapapalad ang mga may malinis na puso, makikita nila ang Diyos. Blessed are the pure of hearts, for they shall see God. At yun si Maria, isa sa mga unang nakakita na sa Diyos dahil siya'y may malinis na puso. Sa mga sandaling hinayaan nating marumihan ang ating mga puso dahil sa ating kasalanan, hihingi natin sa Diyos ng awa at tawad. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Itong lahi ng aking bayan ay makikilala sa lahat ng bansa. Pati anak nila'y makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanling anak ng Panginoon saan man makita, at tatawaging bayang pinagpala, hinirang ng Panginoon. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod, anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan,
at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya, ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog, nagsilang ng mga anak. At ang maraming supling ay salungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Napadadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 Alleluia. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwila. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala. Hindi nila siya matagpuan. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At ng 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at nag-iisang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung ilarawan ang puso ni Maria, kalinis-linisan. Paano naging malinis ang puso ni Maria? Una, dahil ito'y kaloob sa kanya. Wala pa siyang ginagawa, pinagkalooban na siya ng ganap na kalinisan. Yun ang ibig sabihin ng immaculately conceived. Kaya isa sa mga titles ni Maria ay Immaculada Conception. Ipinaglihing malinis, walang bahid ng kasalanan. Yun ay kaloob ng Diyos kay Maria, hindi lang para sa Kanya, kundi para sa nais gawin ng Diyos sa atin. Siya na magiging daluyan ng buhay ng Diyos, sapagkat siya ang magiging tahanan, tabernakulo ni Jesus sa loob ng 9 na buwan. Kaya si Maria pinagkalooban ng kalinisang ganap. At kung malinis si Maria, hindi kataka-taka, ang kanyang puso malinis. At ang isang binanggit natin kanina sa simula, isa sa 8 Beatitudes, mapapalad ang mga may malinis na puso, makikita nila ang Diyos. Kaya kung merong unang nakakita sa Diyos, ito'y walang iba kundi si Maria. Bakit? Sapagkat siya'y may malinis na puso. Di ba nung bumati ang Anghel Gabriel sa kanya, doon sa tinatawag nating Annunciation, anong sabi sa kanya? Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Kung si Maria ay punong-puno ng grasya, ibig sabihin, hindi siya nadampian ng disgrasya, ng kasalanan. Dahil puno, hindi na pwedeng lagyan pa. Kaya si Maria, malinis ang kanyang buong pagkatao. Pero isang bahagi lang yon ng kanyang pagiging malinis. Regalo sa kanya ng Diyos para sa sangkatauhan. Ikalawang bahagi ng pagiging malinis ni Maria, ito'y kanyang tinanggap yung regalong iyon at namuhay siya according to that gift of being immaculately conceived. Anong hatid sa kanyang balita ng anghel? Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Ang sabi ni Maria, ano ako? Wala pang nakakapisan, maglilihi. Paano mangyayari iyon? Gayo ako'y dalaga. Anong paliwanag ng anghel? Bababa sa iyong Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo. Sa katapusan ng tagpong iyon, anong sagot ni Maria? Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Yun ang ibig sabihin ng si Maria ay may malinis na puso. Kanyang tinanggap ng buong buo si Jesus sa kanyang buhay, sa lahat ng sandali, sa lahat ng pagkakataon. Bakit? Sapagkat siya'y nagpakaalipin. Ako'y alipin ng Panginoon. Ano nangyayari sa buhay ni Maria? Walang iba kundi ang kalooban ng Diyos. Kaya walang sandali sa buhay ni Maria na wala sa kanya ang Panginoong Jesus. Maging sa ebanghelyo natin ngayon na sinasabing nawala at muling nakita si Jesus. Yung maghapong mawala sa piling ni Maria si Jesus, siya'y nag-aalala. Kaya kasama si Jose, 3 araw nilang hinanap ang bata. Hindi mapakali si Maria.
Sasabihin natin, ay normal naman ho yun sa isang magulang, sa isang ina, pag nawawala ang anak. Pero hindi basta pagkawala ni Maria o ni Jesus ang naganap dito. Dahil ang totoo ang nawala ay hindi si Jesus, kundi ang mag-asawang Maria at Jose. Saan nila natagpuan si Jesus? Nasa templo. Nakaupo, nakikinig, nagpapaliwanag. Kailan ba natin sinasabing nawawala ang isang bagay, ang isang tao? Siguro sasabihin niyo, Father, pag hindi humakita. Halimbawa, hinahanap ng inyong ina, hindi niyo makita, yung pala'y nagkulong sa loob ng kwarto, nawawala. Hindi niyo makita. Dahil akala niyo nagpaalam. Pero yun pala, tulog na tulog sa loob ng kanyang silid at nagkandado. Nawawala ang inyong ina dahil hindi niyo makita. Hindi. Ang tanong ko, mali ba ang kinilalagyan ng inyong inang natutulog sa kanyang sariling silid? Tama. Hindi nawawala yung inang, hindi makita. Sapagkat ang ibig sabihin ng tunay na nawawala, wala sa tamang lugar. We are lost when we are not in the proper place. Kaya kung kayo narito sa simbahan at hindi kayo makita ng inyong kapitbahay, hindi kayo nawawala. You are in the right place. Ang nawawala, yung wala sa tamang lugar. Nang makita nila si Jesus, ang bata, sa loob ng templo, sila rin ay nagtaka. At nagtanong si Maria sa kanyang anak, Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Anong sagot ni Jesus? Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Kaya kung sinabing, hindi basta pagkawala ni Jesus sa buhay ni Maria ang pangyayaring ito, kundi si Maria at si Jose nawala sa buhay ni Jesus. Hindi si Jesus ang nawala. Gayunpaman, hindi mapakali si Maria. Sapagkat alam niya, dapat kasama nila ang Panginoong Jesus. Ganon si Maria. Simula ng kanyang tanggapin, papasukin ang Panginoon sa kanyang buhay, walang sandali na hindi siya kasama ni Jesus. Si Jesus nagpasa ng krus, sumunod si Maria. Si Jesus ay pinako sa krus, nasa pana ng krus si Maria. Si Jesus inilibing, naroon si Maria. Bumaba ang banal na Espiritu sa mga alagad, naroon si Maria. Hindi kataka-taka si Maria, malinis ang puso. Sapagkat yung kalinisang ganap ay lagi niyang kasama si Jesus. Itanong natin sa ating sarili, hinahanap ko ba si Jesus pag nawawala sa aking buhay? Hindi siya nawawala kung tutuusin sa atin. Tayo ang nawawala sa Kanya, tayo ang nakakalimot sa Kanya. Jesus is always present in us. The problem is, we are not always present to Him. Minsan nakakaligtaan natin. Nawawala tayo sa Kanya. Kaya tayo ang nawawala, tayo ang nalilihis ng landas. Subalit saan man tayo pumunta, lumihis man tayo ng landas, sinusundan pa rin tayo ng Panginoon. Sapagkat ayaw niya na tayo mawalay sa Kanya. Ang kailangan lang natin, show up, magpakita, Lord, I am here. At yun ang ibig sabihin ng panalangin. More than talking, more than speaking, prayer is showing up, telling the Lord, Lord, I am here. Panginoon, andito lang ako. Handang makinig sa iyo. At katulad ni Maria, handang sumunod sa iyong salita. Idalangin natin sa tulong ng ating inang si Maria at ng panalangin din ni Santo Padre Pio. Magkaroon tayo sa tuwina ng kamalayan na si Jesus lagi nasa atin at tayo dapat na laging nasa Kanya.
Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Manalangin Lahat kayo po ay mga magsitayo. kapatid. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas, kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa ulan, sa piyaya'y nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, 14 na aming Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Dasalin natin ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito sa Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Sa Diyos lang ang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya nagmumulang aking pag-asa at kaligtasan. Hindi ko pa nanaligan pusilig sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan na aking lakas at takbuhan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birheng Maria at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloobong kaligtasan sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulheng sa plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.
Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Makyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas, available po ang mga rosas sa may harapan ng ating simbahan. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Karagdagang patalastas po, ikinagagalak po namin ipaalam sa inyo na may ilan pang bakanting slots para sa ating pilgrimage sa Roma mula October 3 to October 17, 2025. Espesyal po ang pagkakataong ito dahil dadalaw at magdadasal tayo sa puntod ng yumaong si Papa Francisco. Makapapasok tayo sa Jubilee Doors ng mga major basilicas sa Roma at iba pang mga simbahan. Makabibisita sa Assisi, ang bayan ni na San Francisco at Santa Clara. Makapupunta rin sa San Giovanni Rotondo at Pietrelcina upang dalawin si Padre Pio. At posible nating makatagpo ang bagong Santo Papa, Leon. Hinihikayat po namin kayong makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya. Kaalinsabay sa araw-araw nating pagdiriwang ng banal na misa. Para sa karagdagang detalye o kung nais ninyong humabol sa pagsama, makipag-ugnayan lamang po kay Father Ian o Crisel sa mga numerong ito, 0998-3070-680 at 0977-803-4197. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Magsitayo na po ang lahat. Pagkatapos po ng misa, ay ating isusunod ang liturhiya ng pagpapagaling na isinasagawa tuwing araw ng Sabado sa ganap na 10 ng umaga. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.
banal ng samparin kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Alintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagninisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin umasa't huwag mangamba ay lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit, ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang magbigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at mga pinagdaraanan. Tayong lahat, pagtitiwala, panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangin, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkalobo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo ng may kagandahang loob, kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mapatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
mangyaring pakilabas ng inyong mga religious articles para sa prayer and blessing. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at manalangin gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayong lahat ang natitipon ngayon ay pagpalain nawa ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa awa tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo.